pag-ibig ay parang lihim na hangin. Hindi man agad nakikita, ramdam na ramdam yung bawat ihip at daloy sa kaibuturan ng ating pagkatao. Minsan ang pinakamalakas na sigaw ng puso ay nagmumula sa pinakamalalim na katahimikan ng isang pag-amin. Ako, si Uno. Kung titingnan mo ako mula sa malayo, isa lang akong ordinaryong tao na sanay magtago sa likod ng aking mga guhit at kwaderno. Tahimik, obserbador at walang lakas ng loob na magsalita kapag napaparami ang tao. Pero nagbago ang ikot ng mundo ko noong araw na nakilala ko si Lito. Nangyari ang lahat sa isang maliit na terminal ng jeep sa Cubao. Bumubuhos ang napakalakas na ulan. At tulad ng karaniwang hapon sa Maynila, sarado ang daloy ng trapiko. Siksikan yung mga tao sa lilim ng waiting shed. Basang-basa ang gilid ng aking balikat. At ramdam ko ang pagod mula sa buong araw na klase sa kolehiyo. Nakatayo ako sa pinakadulo, hawak ang basang bag habang sinusubukang protektahan ang aking sketchbook. Sa gitna ng ingay ng mga busina at tilaok ng ulan sa yero, may isang lalaking biglang pumasok sa lilim. Matangkad, medyo gulo-gulo yung buhok, at may dalang isang basang payong na tila sumuko na sa lakas ng hangin. Si Lito. Aray, grabe naman yung ulan. Parang may galit sa mundo. Pagmamaktol niya ng malakas habang pinapaypayan ng sarili gamit ang kanyang kamay. Natawa ang ilang taong malapit sa kanya pero ako natulala lang. May kakaibang lakas ang boses niya. Masayahin, buhay na buhay, at tila hindi naapektuhan ng madilim na kalangitan. Nang lumingon siya sa direksyon ko, nahuli niya akong nakatitig. Mabilis akong yumuko at nagpanggap na may sinusulat sa sketchbook pero masyado siyang mabilis. Uy, patingin! Nagdidisenyo ka ba o nagsosolve ng math? Gulat niyang tanong habang lumalapit sa pwesto ko. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko na yung amoy ng sabon at ulan sa kanya. Ah, hindi. Nagdodraw lang ako. Nauutal kong sagot. Kumuha siya ng pwesto sa tabihan ko. Kahit medyo masikip, at ang sabi niya, ako nga pala si Lito. Architecture student ko nasa kabilang campus. Ikaw? Uno. Fine arts. Maikli kong tugon habang pilit na pinapakalma ang puso kong biglang nagwalis sa loob ng dibdib ko. Doon nagsimula ang lahat. Sa gitna ng maingay at basang terminal, hindi ko akalaing ang lalaking ito ang magiging dahilan kung bakit gagaan ang bawat araw ko. Sa buong oras ng paghihintay sa jeep, hindi siya huminto sa pagdaldal. Ikinuwento niya kung paano nasira ang payong niya, kung paano siya halos mahuli sa kanyang thesis defense, at kung paano niya paboritong kainin ng kwek-kwek pagkatapos ng klase. Habang nagsasalita siya, nakatayo lang ako sa tabi niya, nakikinig, at tahimik na ginuguhit ang kanyang profile sa sulok ng aking kwaderno. Ang kanyang mga matang kumikislap kapag tumatawa, at ang bahagyang biloy sa kanyang kanang pisngi.
Nang wakas ay dumating ang jeep. Sabay kaming sumakay. Dahil puno ng sasakyan, napilitan kaming magkatabi. Bawat preno ng sasakyan, nararamdaman ko yung init ng kanyang balikat sa akin. Uno, sa susunod na magkita tayo, libre kita ng kwek-kwek ah. Bawal tumanggi. Wika niya bago siya bumaba sa kanyang hintayan. Habang kumakaway at nakangiti ng malapad sa gitna ng ulan. Naiwan ako nakatitig sa bintana ng jeep habang papalayo ang kanyang figura. Sa araw na yon, sa gitna ng lamig at ulan, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa puso ko. Isang lihim na paghanga na hindi ko alam kung kailan o paano ko masasabi sa kanya. Mula nung hapon na yon sa terminal, naging mabilis ang ikot ng mundo. Ang dating hindi magkakilala, biglang naging magkaibigan, tila hindi na kayang paghiwalayin. Naging paborito naming tambayan ng maliit na karinderya sa tabi ng campus, kung saan madalas kaming kumakain ng kwek-kwek at tokneneng habang nagrereklamo sa mga terror, professor at mabibigat na plate. Uno, tingnan mo to. Sabi ni Lito habang pinapakita sa akin ang drawing niya ng isang modernong bahay. Kapag naging ganap na architect na ako, gagawan kita ng sarili mong studio. Libre lang yung layout. Porsyento lang sa pintura. Wika pa niya. Natawa ako habang iniinom ang malamig na palamig. Sabi ko, aasahan ko yan ha. Baka naman kapag sikat ka na, hindi mo na ako kilala. Lo, pwede ba yun? Ikaw kaya yung paborito kong audience? Sagot niya habang nakatitig sa akin ng diretso. Sa bawat ngiti niya, lalong humihigpit ang hawak ng lihim na nararamdaman ko. Saksi ang bawat sulok ng Intramuros sa pagiging malapit namin. Sa tuwing magkasama kami, walang humpay ang tawanan. Si Lito yung tipo ng tao na kayang gawing masaya kahit ang pinakamababaw na bagay. Tulad ng paghabol sa huling bus o sa pakikipag-agawan sa huling piraso ng fishball. Pero sa kabila ng lahat ng ligaya, may mga sandaling ramdam ko ang lalim ng bawat tingin niya. Isang gabi habang nag-aabang kami ng masasakyan sa gilid ng kalye, biglang umambon. Agad niyang inilabas ang paborito niyang jacket at ipinatong ito sa ulo naming dalawa. Ayan, para hindi ka mabasa. Mabilis ka pa naman na sipunin. Pabulong niyang sabi habang inaayos ang pagkakalagay ng jacket sa balikat ko. Masyadong malapit ang mukha niya. Sa liwanag ng ilaw ng kalsada, kitang-kita ko yung bawat detalye ng kanyang muka. Ang malambot niyang labi, ang mga matang puno ng pag-aalaga, at ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sa sobrang lapit namin, naririnig ko na yung tibok ng puso ko na tila gustong pumiglas. Lito. Mahina akong tawag. Wika niya. Lumingin siya sa akin at sa loob ng ilang segundo, tumigil ang ikot ng mundo. Walang nagsalita sa aming dalawa. Ang ingay ng mga sasakyan at patak ng ulan ay biglang nawala. Merong kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan namin. Isang bagay na hindi pwedeng itanggi pa. Bilang simpleng pagkakaibigan lang. Mabilis siyang umiwas ng tingin at bahagyang natawa. Pero halatang nag-blush yung pisngi niya. Ay, ang bagal ng jeep. Nilalamig ka na ba?
wika niya. Napayuko ako at napangiti ng lihim. Sa sandaling yun, naramdaman ko na hindi lang ako yung nakakaramdam ng kakaiba. May mga bagay na hindi sinasabi sa salita, pero malinaw na itinuturo ng puso. Dumating ang gitnang bahagi ng semestre. Ang panahon ng mga final project, puyatan at walang katapusang submission. Dahil pareho kaming overloaded sa akademya. Linggo ang lumipas na bihira kaming magkita ni Lito. Pero bawat araw na wala siya sa tabi ko, lalong tumitindi yung pananabik at gulo sa loob ng aking dibdib. Isang Biyernes ng gabi, natagpuan ko yung sarili kong nag-iisa sa dulo ng library. Nakatitig ako sa isang blankong canvas para sa aking huling requirements sa painting class. Ang bilin ng aming professor, ilista o iguhit yung mga bagay o taong nagbibigay sa inyo ng pinakamalalim na inspirasyon. Habang nakahawak ako sa brush, walang ibang muka ang lumalabas sa isip ko kundi si Lito. Ang kanyang ngiti kapag nakakakain ng kwek-kwek, ang paraan ng panggulo niya sa kanyang buhok kapag stress, at ang kakaibang kislap ng kanyang mga mata tuwing gabi sa ilalim ng ulan. Bago ko pa namalayan, nagkaroon na ng hugis ang pintura sa canvas. Hindi lang simpleng larawan niya ang naiguhit ko, kundi ang mismo eksena noong isinilong niya ako sa kanyang jacket. Ang mga matang puno ng pag-aalaga at ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang matapos ang gabi, pagod na pagod akong inayos ang aking mga gamit. Laking gulat ko nang lumabas ako ng building at makitang nakasandal si Lito sa poste ng ilaw sa labas. May dalawang baso ng mainit na kape ang dala niya. "Lito, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na ah." Gulat kong tanong. Nang makita niya ako, agad na lumabas yung pamilyar na ngiti sa kanyang muka. Alam ko kasing ngayong gabi yung submission ng canvas mo. Naisip ko lang baka kailangan mo ng taga-bitbit o kaya naman ng kasamang maglakad pabalik. Inabot niya sa akin ng kape at habang naglalakad kami sa katahimikan at malamig na kalye ng campus, ramdam ko yung matinding kapayapaan. Walang gaanong salita pero yung presensya niya ay sapat na para mapawi ang lahat ng pagod ko sa buong linggo. Uno, may itatanong ako sa iyo. Bigla niyang panimula habang nakatingin sa malayo. Ano yun? Wika ko naman. May, may nagugustuhan ka na ba ngayon? I mean sa mga nakakasama mo sa fine arts? Tanong niya. Napatigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa kanya pero nakatitig lang siya sa kanyang mga sapatos. Sumagot ako ng mahina habang mabilis na tumitibok yung puso ko. At ang sabi ko, wala sa fine arts. Nasa kabilang campus. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalsada. Nakita ko yung pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging mausisa tungo sa isang malalim at seryosong tingin. Nagtitigan kami ng ilang segundo at sa pagkakataong ito, walang sino man sa amin ang umiwas. At ang pabulong na sabi ni Lito, kung sino man siya, napakaswerte niya. Kasi
Napakalalim mong magmahal, Uno. Gusto kong isigaw sa harap niya na ikaw yun, Lito. Ikaw yung tinutukoy ko. Pero ang takot na baka mawala yung pagkakaibigan namin ay muling humarang sa akin, sa aking lalamunan. Ngumiti na lang ako ng bahagya at nagpatuloy sa paglalakad. Habang ang lihim sa pagitan namin ay lalong nagiging mabigat at masidhi. Pagkatapos ng gabing yun sa labas ng library, naging magulo ang lahat sa loob ko. Mas lalong naging maingat kami sa isa't isa. Ang dating natural na tawanan at asaran, minsan ay pinapalitan ng ilang segundong patahimik. Mga katahimikang puno ng mga salitang hindi kayang sabihin ng lantaran. At sa gitna ng kalagayang ito, pumasok si Maya. Si Maya ay kasama ni Lito sa architecture department. Maganda, masayahin at halatang malapit din sa kanya. Isang hapon habang nakatambay kami sa paborito naming karinderya, biglang dumating si Maya at umupo sa tabi ni Lito. Lito, sabay na tayo mag-lunch. Hinihintay ka na nila sa studio. Masayang sabi ni Maya habang hawak yung braso ni Lito. Tumingin si Lito sa akin. Halatang nabigla at medyo naiilang. Maya, may kasama kasi ako eh. Kasama ko si Uno ngayon. Ay, hello Uno. Okay lang ba kung sumama kami? Magpapatulong lang kasi ako kay Lito sa structural layout ko. Medyo nahihirapan kasi ako. Wika ni Maya. At ngumiti siya sa akin. Ngumiti ako ng pilit kahit sa loob-loob ko parang may biglang sumikip sa dibdib ko. Sige lang. Okay lang naman. Paalis na rin ako. May asikasuhin pa ako sa fine arts. Sigurado ka, Uno? Tanong ni Lito na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata habang tumatayo ako. Oo naman. Magsagot na kayo dyan. Tipid kong sagot bago mabilis na kinuha yung bag ko at tumalikod. Habang naglalakad ako pabalik sa campus, hindi ko mapigilang mag-isip. Sino nga ba naman ako? Ako lang yung kaibigang fine art student na laging nakatayo sa tabi niya. Baka nag-a-assume lang ako. Baka yung mga tingin at pag-aalaga niya, ordinaryo lang sa kanya. Ang sakit palang makita ang taong mahal mo na may kasamang iba. Lalo na kapag wala kang kahit anong karapatang magselos. Lumipas ang 2 araw na hindi ko sinasagot ang mga chat at tawag ni Lito. Iniiwasan ko siya. Takot akong makita siya dahil baka hindi ko mapigilang umiyak o masabi yung mga bagay na pwedeng makasira sa amin. Nang gabi ng linggo habang bumubuhos ang malakas na ulan, may kumatok ng malakas sa pintuan ng apartment ko. Nang buksan ko to, nagulat ako nang makita ko si Lito. Basang-basa siya sa ulan. Walang hawak na payong at hingal na hingal. Lito, anong ginagawa mo rito? Basang-basa ka. Wika ko. Hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa akin. Puyat ang mga mata at puno ng galit at lungkot ang muka. Bakit mo ako iniiwasan, Uno? Tanong niya na medyo may piyok yung boses. Sabi pa niya,
2 araw mo na akong hindi kinakausap. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman sa akin 'no?" At ang sagot ko, "Ah, wala kang ginagawang mali, Lito. Busy lang ako sa mga plates ko." Pagsisinungaling ko habang nakatitig sa sahig. "Huwag ka namang magsinungaling sa akin," wika niya. Dahilan para mapatingin ako sa kanya. Magkaibigan tayo, 'di ba? Pero bakit nararamdaman ko na parang tinutulak mo ako papalayo? Bakit? Bakit parang may pader sa pagitan natin na hindi ko kayang tibagin? Wika pa niya. Nanginginig yung mga labi ko. Ang lahat ng sakit at selos at takot na itinago ko sa loob ng ilang buwan ay biglang sumabog. Kasi natatakot ako, Lito. Wika ko pabalik habang nagsisimulang pumatak ang mga luha sa aking mga pisngi. Sabi ko pa, natatakot ako kasi hindi ko alam na kung saan ako lulugar sa buhay mo. Natatakot ako kasi araw-araw mas lalo kitang minamahal. At alam kong mali kasi magkaibigan lang tayo. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang aming mabibigat na paghinga. Nanlaki ang mga mata ni Lito habang nakatitig sa akin. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nakatayo lang ako sa gitna ng maliit kong kwarto. Nakayuko at patuloy na umaagos ang mga luha sa aking muka. Pagkatapos kong isigaw ang lihim na matagal ko nang tinatago, naramdaman ko ang matinding takot at panghihina. Heto na, naisip ko. Ito na yung katapusan ng lahat. Mawawala na sa akin ang tanging taong nagpagalaw sa mundo ko. "Patawad, Lito." Pabulong at nanginginig kong sabi habang iniiwas yung mga mata ko sa kanya. "Patawad kung naging ganito ako. Kasalanan ko 'to. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Kung gusto mo nang lumayo, maiintindihan ko." Wika ko pa. Hindi ko natapos yung sasabihin ko nang bigla akong hawakan ni Lito sa magkabilang balikat. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Nang tumingin ako sa mga mata niya, laking gulat ko nang makitang may mga luha din pumapatak mula sa kanyang mga mata. Humahalo sa patak ng ulan sa kanyang muka. "Ikaw yung gago, Uno," wika niya. Mahina pero marubdob habang may bahagyang ngiti at lungkot sa kanyang muka. Sabi pa niya, "Akala ko ba fine art student ka? Bakit napakabobo mo magbasa ng tao?" Napatigil ako sa pag-iyak. Sabi ko, "Ha? Ano?" Humikbi siya ng bahagya at mas hinawakan pa ng mahigpit ang balikat ko. "Sa tingin mo ba, pumupunta ako sa terminal ng jeep sa gitna ng ulan dahil lang wala akong masakyan? Naghihintay ako roon araw-araw kasi alam kong doon ka dumadaan. Sa tingin mo ba, bumibili ako ng 2 kape at naghihintay sa labas ng library nyo hanggang hating gabi dahil lang sa wala akong magawa sa buhay?" Nanginig yung buong katawan ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. "Si Maya, nagpatulong lang siya sa akin pero ikaw yung nasa isip ko sa buong oras na yon." Patuloy ni Lito na halos
Piyok na yung boses sa matinding emosyon. Sabi pa niya, iniiwasan mo ako nitong mga nakaraang araw at halos mabaliw ako kasi akala ko ayaw mo na sa akin. Natatakot din ako, Uno. Natatakot akong umamin kasi ayokong mawala ka pero hindi ko na kaya eh. Kasi mahal din kita. Matagal na. Mahal na mahal kita. Tila huminto ang ikot ng mundo. Ang ingay ng ulan sa labas ay nawala at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. At ang puso ni Lito na napakalapit sa akin. Bago pa ako makapagsalita, inilapit ni Lito ang kanyang muka at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa akin. Isang halik na puno ng matagal na paghihintay, ng takot, ng pananabik, at ng pinakamalalim na pagmamahal. Nang humiwalay siya ng bahagya, nakatitig siya sa akin habang hawak ang aking muka. Huwag mo na uling sasabihing iwan kita, Uno. Kasi kahit itulak mo ako, mananatili ako sa tabi mo. Wika niya. Nayakap ko siya ng mahigpit habang pareho kaming tumatawa at umiiyak sa gitna ng malamig na gabi. Ang lihim na dating nagbibigay ng takot at sakit ay naging tulay upang sa wakas ay magkatagpo kami sa gitna ng aming tunay na nararamdaman. Isang taon nang mabilis na lumipas matapos ang gabing yun sa gitna ng ulan. Ang dating lihim na takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng tahimik at matatag na kaligayahan. Nakatayo ako ngayon sa loob ng isang maliit pero maliwanag na art gallery sa lungsod ng Quezon, kung saan ginaganap ang aking unang solo exhibition bilang isang ganap na visual artist. Sa pinakagitna ng silid, nakasabit ang pinakamalaking canvas na ginawa ko. Ang larawan ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan. Hawak ang isang basang payong habang nakangiti ng malapad. Ang pamagat ng painting, tayuan. Napakaganda naman ng model mo dyan. Mukhang napaka matipuno at napakagwapo. Pabulong na panunokso ng isang pamilyar na boses sa likod ko. Lumingon ako at nakita si Lito na nakasuot ng malinis na polo shirt at may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Mas matured na yung itsura niya ngayon, lalo na't ganap na siyang junior architect sa isang sikat na kumpanya. Pero pamilyar na biloy sa kanyang kanang pisngi at ang kislap sa kanyang mga mata ay mananatiling kapareho pa rin noong unang araw na nakilala ko siya sa terminal. Puro ka talaga hangin. Natatawa kong sagot habang tinatanggap ang bulaklak. Sabi ko pa. Pero salamat sa pagiging inspirasyon ko sa bawat guhit at pintura. Inakbayan niya ako ng walang pag-aalinlangan. Kahit pa may ilang bisita na nakatingin sa amin. Sa loob ng isang taon, natutunan naming dalawa na huwag nang matakot sa sasabihin ng mundo. Ang pagmamahal na may katapatan at respeto ay hindi dapat itinatago o ikahihiya. Sabi ko naman sa iyo noon, di ba? Gagawin ko yung lahat para maging paborito mong subject. At balang araw, ako rin yung magdidisenyo ng totoong studio mo. Yung may malaking bintana para maliwanag kapag nagpipintura ka.
Wika ni Lito habang nakangiti na nakatitig sa painting. Basta libre yung layout ah. Biro ko. Oo naman, bayad ka na ng buong buo sa puso ko. Sagot niya bago ako hinalikan ng mabilis. Dahilan para mag-blush ulit ako tulad nung dating gawi. Naisip ko yung lahat ng pinagdaanan namin. Mga araw na pagtatago ng nararamdaman, ang takot na mawala ang pagkakaibigan, ang gabi ng pagtutuos sa gitna ng ulan, at ang tapang na kailangan para magmahal ng tapat. Ang buhay at pag-ibig ay hindi parating madali. Puno ito ng mga pagsubok, lungkot, at mga hindi pagkakaunawaan. Pero kung ang pagmamahal ay nakatayo sa pundasyon ng katapatan at lakas ng loob, walang bagyo o ulan ang makakasira nito. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging kasalanan o pagkakamali. Ito ay isang banal na tanglaw na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng ating kaluluwa. Sa bawat pag-amin ng tapat na nararamdaman, natatagpuan natin ang tunay na kalayaan. Isang tahanan sa piling ng taong pinili nating mahalin ng buo at walang pag-aalinlangan. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.